Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, sana mapansin mo tong tanong ko. Green Opa Hen, possible par blue, at push pale. Try ko sana sa Lutino Opakak. Ano kaya ang kakalabasan? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. So yung parisan ni Sir ay Green Opa Hen, Post Par Blue, Post Pale. Ang kapares niya Lutino Opakak. So sayang yung Lutino Opakak mo, Sir. Dapat po yan, mas maganda maipares mo po yan sa mga opaline hen, split ino. Ang napakaganda sanang kapares po niyan, par blue, opaline, split ino. Or kaya naman po, yellow bulls, opaline, split ino na hen. Kasi po napakaganda po ng Lutino Opakak. Kaya po medyo nanghihinayang po ako kung dito mo lang po maibabangga sa mga opa hen na normal. Kapag kasi po dito mo lang maibanggayan sa Green Opa Hen, so ito lang po ang magiging ID ng mga inakay po niyan. Pwede po yan maglabas ng Opaline, Post Pale, possible split par blue, split ino. So yan po ang magiging ID lang po ng inakay niyan. Samantalang kung maibabangga mo po yan sa mga meron dugong ino na Opaline Hen, pwede po yan maglabas ng Biswa Lutino Opa. At lahat po ng anak na non-Biswa, lahat na rin po yan Opaline, split sa ino. Kaya po para sa akin, mas maganda po maipares mo po yan sa Opaline hen na merong dugong ino. Kahit po anong kulay, basta po Opaline hen na merong dugong ino, napakaganda po niyan mga kaibon. So yan po yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawa, pag split opa at opa hen, ano ang magiging anak, Idol? So ito, kadalasan na po itong itinatanong sa atin sa mga nagpa-project din, ganun halos din ang mga nagiging parisan. Kapag po kasi nagpares po kayo ng split opa at pinares nyo po yan sa opaline hen, ang magiging ID po ng inakay niyan, opaline, pwedeng magkak, pwedeng maghen. Maglalabas din po yan ng normal hen. Maglalabas din po yan ng split opa na kak. So yan po ang magiging ID ng mga inakay ng ganito pong klase ng parisan mga kaibon. So yan po ang pangalawang tanong sa atin. Pangatlong katanungan sa atin ng kaibon natin, good PM Idol. May tanong lang po sana ako. May ibon po ako na nabuli dati. Meron kasing mga pakpak siya na nakakabit pero mga sira na. Karamihan mga putol, ask ko lang kung pwede kaya siya na bunutan para tumubo ng mas maganda. Mga kaibon, ako dati meron din ganito na ibon yung nabuli rin. Naging sira-sira din yung pakpak, pati po yung sa may buntot, parang nagkaputol-putol pero hindi naman natuloy, parang nahati. So talagang apektado paglipad, tapos talagang dahil nga nabubuli doon sa flight, ngayon dahil sira-sira yung mga pakpak, yung pinakang dulo, pati buntot, nako, hirap na hirap pong maglipad. Ngayon, kawawa. Kasi mas mabilis mahabol kapag lilipad, minsan hindi talaga makalipad ng tuwid dahil nga yung pakpak sira-sira, kaya naawa ko talaga doon. Dati ayaw ko sanang bunutan din ng balahibo yon kasi parang sa tingin ko masasaktan yung alaga natin. Kaya po hindi ko siya binunutan dati. Pero nung naging tuloy-tuloy na yung pangbubuli, dahil nga hindi na makalipad ng maayos, ang ginawa ko po doon sa kanya, imbis na parang maawa ko, parang naging maganda pa rin yung naging resulta. Ang ginawa ko po, dahil nga bubunutan natin yan, so dito sa kaibon natin na nagtanong, ito po, pakinggan po ninyo. Dahil nga bubunutin natin yan, huwag natin isama po yan doon sa flight cage. Kasi po, mas lalong, nako po,
talagang magkawawa dahil hindi na yan makakalipad, hindi na makakalayo, puro lakad na lang yan. Kaya po mas maganda ang gawin po ninyo, ilagay nyo po sa cage na siya lang mag-isa habang dumedevelop yung balahibo. Ganito kasi ang ginawa ko doon sa alaga ko, kinuha ko yon doon sa flight cage and then binunutan ko nga ng balahibo. Tapos sa pagka parang wala kasi ako mapaglagyan noon ng na siya lang mag-isa, binalik ko doon sa flight cage. So maling-mali pala. Ngayon, buti na lang nakita ko na nandoon ako. Mas lalong nabubuli dahil hindi nga nakakalipad. Kaya po ang ginawa ko, inilagay ko po sa single cage. Doon ko lang muna siya habang pinapatubo natin yung balahibo. So yan po sa kaibon natin na nagtanong patungkol dito, mas maganda bunutin mo na lang yan, yung balahibo niya, at ilagay mo po siya sa cage na siya lang mag-isa. Mabilis lang po at maganda talaga na binunot pala. Kasi po mabilis lang tumubo at maganda rin po ang resulta ng pagtubo ng balahibo. Yung sa buntot niya ng alaga ko noon, binunot ko yon, pati yung sa may mga pakpak. So di ko ma-sure kung mga 2 weeks ata na medyo okay na, lumabas na yung balahibo, pero di pa ganong mahaba. So doon napakaganda dahil siya lang mag-isa sa cage. Tapos nung okay na at lahat, tumubo na lahat, saka ko po binalik doon sa flight. So dapat kasi mga kaibon, kapag po pala talagang magbubuno tayo ng balahibo para tulungan natin yung alaga natin na tumubo uli, dapat wag na natin isasama sa karamihan. Kinakailangan may ready tayo na single cage man yan, or basta meron tayong ready na cage na pwede natin paglagyan sa kanya. So bago po tayo magbunot, i-make sure muna natin, kagaya sa akin noon, na dapat meron talagang cage na paglalagyan. Kasi kung wala, di pwedeng ibalik yan doon mga kaibon sa flight cage. Kasi mas lalong mabubuli, talagang titirahin uupakan talaga yan ng mga kasama niya doon. So dapat kapag magbubunot, merong ready na flight single cage man yan or any cage, basta po may ready na siya lang mag-isa para hindi naman kawawa. At okay po yan sa mga kaibon natin kung halimbawa po ang balahibo ng alaga po ninyo ang sira ng pakpak 3, 2, or kaya naman kabilaan tig 2, pwede na yung bunutin mga kaibon para po mas lalong tumubo kung talagang kinakailangan. Medyo matagal kasi malagas yon na naputulan. Tapos dapat kung bubunutin natin yan, okay naman, wala namang problema dahil halos mabilis lang din talagang tumubo yung balahibo. Pero kung 2, 3, halimbawa 2, tig 2 sa kabila, kung okay pa naman ang lipad, okay lang po yan na nasa flight cage. Pero kung halimbawa marami ang bubunutin natin na alam natin di makakalipad, ay wag na natin ihalo doon dahil mas lalong baka madisgrasya pa. So dapat merong sarili na cage siya habang pinapatubo natin ng balahibo. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Hanggang dito muna yung video natin. Happy birthday po sa ating lahat mga kaibon. God bless po sa ating lahat. Thank you po.